So what is up guys? So ang Mio Gear na to ay binaha. Inabot daw ang kanyang panggilid. Kaya for today's video ay bubuksan natin ang kanyang panggilid para tignan kung meron bang naging sira after niyang mabaha. Kaya ito, bubuksan natin ang kanyang panggilid. So ang una kong tatanggalin at i-check is yung kanyang airbox para makita kung okay pa ba ang kanyang air filter. Ayan, so nung nabuksan ko ang kanyang airbox, napansin ko na okay pa ang kanyang air filter. Hindi pa siya palitin, goods na goods pa, and hindi siya pinasukan ng tubig. So siguro hindi inaabot ng baha ang kanyang airbox, hanggang mismong panggilid lang talaga siya. So ang odo na pala nito is 5,000 odo. So ito, pagkatanggal ko nito, may mga putik na nakita. Ito, pinasukan nga ito. Ayan o. Putik. So ayun, kagandahan talaga nito is meron pa siyang pansala para hindi pumasok yung putik sa loob. And by the way, ang mga tornilyo nito is isang mahaba at tatlong maikli. So ang pinakamahaba is dito yan nakapesto guys. Tapos yung tatlo is sa iba na. Ayan, so dito umpisan ko nang buksan ng cover ng kanyang panggilid para makita kung ano yung mga naging damage sa loob. By the way guys, first time kong buksan ng panggilid ng Mio Gear. Dahil ang nabubuksan ko pa lang is panggilid ng Mio i125. So tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng panggilid ng Mio Gear at ng Mio i125. Ayan, so ang tornilyo ng pinaka-cover ng panggilid is 8 na pantay-pantay, so hindi kayo malilito dyan guys. So dito nung pagtanggal ko yung kanyang cover ay may mga tumulong tubig, so pinasukan ng tubig, tas yung tubig hindi na siya nakalabas. Tapos dito guys, since wala akong power tools, dahil puro lang ako DIY, wala pa akong pambili ng power tools, kaya ang ginamit ko dito is mano-mano. Gumamit ako ng Y-tools. So dito pagtanggal mo ng kanyang nut ay mayroon isang washer na makapal, tapos isang tinatawag nilang corona. So dito tanggalin na natin yung cover ng dry face. And pag check ko ng kanyang fan belt, okay pa guys, since 5K odo lang siya, goods na goods pa ang kanyang belt. And then yung slider piece is okay pa, hindi pa siya palitin. Tapos yung mga bola okay pa naman. So ayun, sa may dry face merong manipis na washer, tapos sa pinakadulo meron yung washer ulit. At ito yung isang napansin ko na pagkakaiba, meron siyang parang bushing sa pinakadulo na wala sa Mio i125. So dito guys, medyo nahirapan kami dahil dumudulas yung Y-tools. At ang kagandahan talaga kapag meron kayong power tools is madali lang magluwag ng mga parts na to. And ito guys, since nabuksan naman na yung panggilid, so check na natin lahat para malinisan na rin. Since 5K odo naman na, ito naman yung odo na suggested na magpalinis ng kanyang panggilid. So pagdating sa clutch assembly guys, is parehong-pareho lang sila ng Mio i125. So wala silang pinagkaiba pagdating sa mga parts at sa mga pwesto ng pyesa. Uy! Kamay ko! Okay na, naluwagan na. Ano ha? Dandahan ninyo. Sige, dandahan. Ayaw pumalis. Ano ito? May mga bakal-bakal na natanggal. Dito yan? Sa brake? Brake ba to? Clutch. Ba't Clutch? nagkaganto? May clutch din ang ano? Yan ang clutch ng scooter. Gumagasgas kasi yan. Dito guys, so since wala tayong mga special tools, puro diskarte lang ng pagtanggal, flat screw para matanggal yung lock. Dito nasugatan pa ako dahil matalim pala to guys, kaya ingat-ingat. May iwan pa yung balat to. Palit. Wag dito, baka may masipa kayo. Yun na, naghahanap na ng barya to. Yan. Since wala na naman tayong special tools, ayan, straw lang na tali yung ginamit natin pantanggal ng mga springs. So dito napansin ko na maganit na yung galaw ng kanyang clutch. Kaya ayun, sakto lang talaga na binuksan natin para malinisan ang mga to. So dito guys, paalala lang na kung gasolina yung gagamitin yung panglinis ng mga parts is kailangan yung tanggalin lahat ng mga rubber or lahat ng mga goma na parts nito para hindi masira, dahil pag gasolina yung panlilinis nyo guys, possible na masira agad.
yung mga rubber parts na to. Kaya lahat guys na mapapansin nyo na rubber dyan is kailangan nyong tanggalin. So dito yung o-ring, yan importante din yan, kailangan nyo rin tanggalin yan guys para hindi siya mababad sa gasolina. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Ba nakakasabot? But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yan. So by the way guys, itong part na to is merong rubber yan para siyang seal. So dito yan guys sa may part yan ng sa may clutch. Yan yung naghahawak ng spring, tapos yung tatlong pin. So mabilisang linis lang yan guys, and then afterwards punasan agad ng tela para hindi mababad sa gasolina. So dito guys, ang ginamit lang din na panglinis is tubig at sabon dahil may mga oil seal nga ulit yan. So iniiwasan ulit na mababad sa gasolina. So after malinisan, pinunasan agad para matuyo. So ito na siya guys, malinis na. Ayan, so dahil nga ulit wala kaming special tools, kung mano-mano namin binaklas kanina, syempre mano-mano din namin ikakabit. So ito yung diskarte namin guys, istro lang ulit na tali para maikabit yung mga springs. So dito, flat screw lang din para maikabit yung mga lock. So dito nga guys, sa pagdating sa paghihigpit, gumagamit na ako ng torque wrench para tama lang yung paghigpit, dahil kung gagamitan nga ng mga power tools is tensiometer lang yung paghigpit doon. So mas maganda na ang torque wrench, maiiwasan yung pagkabilog. So dito, ang torque value niya is 55 Newton meter. And dito, isa-isa na nating ikakabit yung mga parts sa may drive phase. Ang pinakauna nating ilalagay syempre is isang part na pinagkaiba ng Mio Gear sa Mio i125, which is yung bushing. Hindi ko alam kung bushing yung tawag dyan, pero parang bushing kasi siya. And then next is yung pangalawa sa tatlong washer. So pangalawa sa pinakamakakapal. And then ayun na, ang susunod na is yung drive phase. Yan. So pagkatapos ng dry face at ng mahabang bushing, ayan, yung pinakamanipis naman na washer. So dalawang washer na yung nagagamit natin, na ikakabit natin. At ikakabit na natin yung fan belt and then yung cover ng dry face. And then ang susunod is yung parang corona guys na washer, na may mga ngipin din yan guys. So dahan-dahan sa pagkabit na kailangan sakto din sa ngipin. And then yung natitirang washer na pinakamakapal. So dito mano-mano natin higpitan para siguradong pumasok yung mga ngipin at para hindi mabilog. And then gagamitan ulit natin siya ng torque wrench. Ang torque value naman nito guys is 59 Newton meter. Next naman is yung sa may clutch bell. Ang torque value naman nito guys is 49 Newton meter. So ayan guys, natapos na natin. Pandarin na lang natin na i-check para makita kung tama ba yung pagkakakabit natin. So ayan guys, okay na. Kabit ko na lang yung mga cover. So maraming salamat guys sa panonood. Maraming salamat din kung umabot kayo sa part ng video na to. Sana wag niyong kalimutang mag-like at pa-subscribe dito sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli guys. Peace out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to